Okay, good morning po sa inyong lahat mga kapatids. Pag-usapan po natin ngayon, ito. Um, so, ang latest na ginawa ng kampo ni Duterte, hindi ba nag-submit sila ng panibagong petition na kung saan pinagpipilitan talaga nila na mahina na yung kanyang katawan, damatans na, ah, sabi nga long hair na raw payat, tapos yun nga, may ulyanin na. Yan. Sabi nga ni Robin Padilla, meron na siyang early stage of ano nga yun sa pag-uulyanin? Now, dementia, early stage of dementia. Yan. Tapos, pagkatapos po no, nag-refile sila ng interim release application na naman. Kasi dyan po pala sa ICC, under ng Rome Statute, every 120 days, ini-evaluate po yung kalagayan ng akusado. Kasi usually yung mga akusado nila, mga damatans na talaga. Yun ang kanilang problema dyan. So tinitignan nila kung ano ang kalagayan nitong sa kalusugan, sa isip, yung mental health nito. Kaya laging may evaluation. So, meron po kasi na presidents, hindi naman po ito sa ICC nangyari. Etong president na to, ang tawag po dito, Kabuga presidents. Okay? So etong si Kabuga, yan si Kabuga. To. Ang kaso nito sa Rwanda, umaabot po ng hindi po siya politiko. Yung kanyang meron siyang anak na nakapangasawa na kumbaga balai niya yung dating presidente ng Rwanda. Tapos meron silang mga kalaban na tribo. Yung kalaban nilang tribo, mga Tutsis, noong 1994, sa pamamagitan ng kanyang kayamanan, nag-finance siya para patayin ng mga Hutus yung mga Tutsi tribe members. In just 100 days, umaabot po ng more or less 800,000 katao ang namassacre. Yung pera niya, ang ginamit niya sa pag-massacre sa kanila. Yan. Tapos nagtago ito ng 26 years bago ito nasa kote sa malapit sa Paris, sa France. Yan siya si Felicien Kabuga. Yan. And then made his fortune, ang kanyang negosyo po noong 1970s ay ang mga kape. Yun ang kanyang negosyo. Kape, tsaa, mga ganon. Mga tsaa, ganyan. And yung kanyang partido. So ito yung tungkol sa kanya. And Hutus. Ito ang kanyang radio station, yung RTLM, na ang ginagawa nito, napanood yung video. So nagpapatugtog sila ng mga rock music, and then sa kalagitnaan nun, biglang sisingit yung pag-uudyok sa mga tao na patayin yung mga Tutsis. Yun ang ginagawa nila. Grabe ang lupit to. Ultimong Amerika nag-offer ng reward para sa pagkakahuli niya, nagkakalaga ng $5 million. Sabi rito, he's known to have at least 5 children. 2 of his daughters were married to sons of Rwanda's former president, Juvenal Habyarimana, whose death nung bumagsak yung bumagsak yung gulong Latinay, nang bumagsak yung eroplanong sinasakyan nito, yun na po, pinagbintangan nila ngayon yung mga Tutsis. At doon na nga, na-massacre na. So, tagal din niyang nagtago. Grabe yung mga napatay nun, no? Yung grabe yung pang-uudyok na ginawa niyan doon sa mga tao. Kaya makikita nyo ron, may mga bungo na na butas-butas. Kasi kung ano yung mga
gamit na pangsakahan, mga piko, mga pala, ganun, mga pamalo, kahoy. Ginagamit ng mga taga-kabilang tribo pang massacre doon sa mga sa mga Tutsis. Parang nung kay Duterte rin, naalala niyo, di ba? Yung pag-uudyok niya, patayin niyo yan. Wala naman akong inutos na patayin. Pero may mga video, sabi niya, shoot to kill. Yung hindi manlaban, paglabanin. 'Di ba? Gawa ng paraan para manlaban. O yung ginawa ng mga pulis, hindi naman ang laban, tinataniman. 'Di ba? Tapos gagawa ng kwento na sasabihin ay itong taong ito ay tag dito, ah, may ginawang ganitong kalokohan, bla bla bla. Naalala ninyo dati rin, meron nung kay Duterte na na isang foreigner, yung Espanyol, naalala niyo yon? Ito, nahanap ko yung video nun nung Espanyol na yon. Yung napatayo ng mga pulis. Ewan ko lang kung napanood nyo yun. Napanood ko kanina sa FB yun, na sabi nga, hindi lang po mga Pilipino ang biktima ni Duterte sa kanyang EGK. Yun ding may foreigner din pala. Yun nga yung Espanyol na 2018 pa nandito sa Pilipinas, naging negosyante, tapos sinasabi nila na pangunahin na nasa listahan ng PIDEA diyon sa Caraga region, pero kalaunan sinabi ng NBI na walang baril tong taong ito, tinaniman lang, tapos hindi rin totoo na nasa PIDEA list siya. Pinalitaw lang talaga nila. Hanggang ngayon wala pa kasing desisyon sa kaso ng mga yun . Matagal ding nagtago yung mga pulis. Yun yung taga Siargao. Tama. Yun. Yan, ganun ang kaso rin dito ni Duterte at kay Felicien. Wala silang direct participation, pero yung ikaw yung nag-inspire, kaso yun. Ikaw yung naging dahilan. Yung impluensya mo, lalo na pag kayo kinasuhan, sabihin ko sa korte, alisin mo yung pulis ko dyan. Ako upo dyan. Sa witness stand, ako ang kasagot. Tangina nyo. Sabi ko, pag destroy nyo aking country, papatayin ko kayo. Di ba? So yung mga ganong panguudyok ni Digong, pati sa mga mamamayan nga, inuudyokan niya rin gawin. Yan po siya ngayon pinapanagot. Now, ito po yung si Felicien Kabuga, ang nagdidinig po ng kaso niya kasi, wala pa kasing ICC nung time na yon. Okay? Pagkatapos ng kaso na to, na nangyari ito, 1995 yata, 1995, nabuo yung ICC. Ito naman 1994. So, under ng United Nations, ang pangalan nito is International Residual Mechanism for Criminal Tribunals. And sabi rito, IRMCT was created by the United Nations to finishing the remaining work of the two former tribunals. Yung isa kasing tribunal din, na grabe yung massacre. Ito yung para sa Yugoslavia. Okay? Now, sabi rito, hindi na yan dumidinig ng mga bagong kaso. Ang ginagawa na ng IRMTC, tinatapos na lang nila. So, nitong panahon po na to, sabi rito, current custody, yung current status nito, so Kabuga was transferred into the custody of the mechanism in The Hague. Nasa The Hague din po si Kabuga, parang si Digong. And so, noong October 26, 2020, na-aresto siya sa France. He remains detained. Tapos, his case has not resumed the full trial because judges found him unfit to stand trial due to serious health issues. So ngayon ito, kapag ito yung hinahangad nila ng kampo ni Duterte,
na maideklara si Duterte na unfit to stand trial. So, tanong ko po sa inyo, kapag na-declare ba na unfit to stand trial, makakalaya po ba si Duterte agad? Makakalaya po ba kaagad? Yun ang tanong ko sa inyo. Kasi dito sa kaso na to, na sabi ko nga ito yung sinusundan nila at malamang ito din ang procedure na kanilang sundan. Ngayon, ang tanong ito, makakalaya ba kaagad si Duterte kapag na-declare siya na unfit to stand trial? Sabi nga rito, due to serious health issues, yung dementia, ulyanin, pareho rin po nito. Ang problema kasi rito sa kila Duterte, hindi, yung kanyang sariling pamilya ay inconsistent doon sa kanilang claim na siya po ay mayroong dementia. Yun ang problema, di ba? Pag lumabas sa media yung mga anak, sasabihin, he's okay, okay naman si Dada, maayos naman siya. Ganon. Di ba? Inconsistent. Pero again, kung sakali nga na napagbigyan, sinabi na, okay, we found out na unfit siya to stand trial. Tama ho kayo. Hindi pa ho siya makakalaya. Hindi siya makakalaya. Okay? So, kinig-kinig lang, Mark Hollis. Yan, hindi siya makakalaya. Okay? Now, tignan nyo rito. In August 2023, the appeals chamber ordered an indefinite stay of proceedings due to these health concerns, and that order has kept him in detention, not released. So, kay Duterte, mangyayari rin po yan. Huwag ho kayong mag-alala. Kung talagang ulyanin na si Digong, ang tatay niyong karton, hindi po siya papakawalan agad ng ICC. Ganito rin ang gagawin sa kanya. Mananatili siya sa kulungan niya. At wala pong gagawin dyan ang United Nations, not even Trump. Bakit po hindi tutulungan ni Trump yan? Nung unang presidency ni Trump, pinahiya nila eh. Anong sabi ni Duterte? I would like to announce my isolation from the United States of America. At ako ngayon, magdikit-dikit ako sa China at kay Putin ng Russia. Ang daming pira dun eh. Naalala niyo yon? That instance? Pinahiya ni Duterte noon, tapos minura-mura pa si Obama. Sabi niya, po tayo. Hihingian niyo ng tulong. Hindi, wala akong magagawa ang UN diyan sa ICC. Wala silang gagawin para kay Duterte. Ito nga mismo itong IRMCT, United Nations pang gumawa. Tingnan nyo ha, napatunayan na nila na itong si Kabuga is unfit to stand trial dahil nga po malala na yung kanyang kalagayan dahil sa kanyang pagiging ulyanin. Ito yung tipong kausapin mo, nakalutang na ho yung utak, hindi na makakilala. Pero hindi na tinutuloy yung kaso, naka-stay na. Yung hindi dinidismiss yung kaso niya, pero hindi po pinauusad. Pero hindi rin siya pinapakawalan, nananatili lang siya sa detention. As of late 2025 reports, he was also found medically unfit to travel. So kapag ganyan pala, di ba, hindi na nila papagbiyahiin din. Wala na. Di lalo nang mabababad si Digong sa magagarapon na to sa dahig. Pero ito yung kanilang presidents na kanilang hinahangad na magamit. Ma-declare siya na unfit to stand trial. Sabi dito, being in the mechanism's custody, sabi, he is detained under IRMCT authority in the United Nations unit in The Hague. He is not free and has not been returned to Rwanda or any other state. Ang ginawa po ng kampo ni Duterte ngayon, nag-apply uli sila ng panibagong
application para sa interim release. Yung palalayain siya pero hindi pa uuwiin ng Pilipinas, yung ganon. Doon lang siya. Para kapag na-declare na unfit, lalabas na siya sa kulungan. Ang problema, pag lumabas na ng kulungan yan, sila na ang gagastos, mga Duterte na. Ang maghahatid sa kanya sa kulungan, gwardyado nga lang sila. Pero hindi pa rin paaalisin siya ng the Netherlands. So itatakas nila to ng mga Pilipino doon, ng mga DDS. Eh di lalong hindi talaga pakakawalan yan, flight risk na naman si Duterte. Di ba? And the mechanism continues to administer his detention and monitor his health. So, hindi siya pakakawalan ng ICC rin. Kasi, kumbaga, obligasyon nila na siguraduhin na maipagamot siya. Kasi wala namang guarantee na kung si Duterte rin ay pauwiin ng Pilipinas, magbabalik ba sa normal yung kanyang isipan kung totoong ulyanin na siya? Hindi rin. Di ba? Tsaka mas mainam kung gumalig, mag-normal uli, di tuloy ang trial. Di ba? Kasi hindi naman napapanagot pa sa mga biktima niya. Ngayon, kung gusto naman po talagang sabihin na yung sinasabi nila na siya ay inosente, bakit pa ang dami pa kasing pa-delay, ang dami pang pa-eklabo? Di ba? Bakit hindi na lang nila i-post? Mag-trial na tayo hanggat early stage pa lamang ng demensya, nakakaintindi pa, nakakaunawa pa. Mag-trial na tayo para mapatunayan na namin inosente siya, na walang EGK na nangyari. Everything is just a joke only. Di ba? Na walang mga napatay, walang inutusan para mapatunayan nila. Dapat ganun, di ba? Tama. Time is gold. Di ba? Yun ang rito Bakit sinahayaan ng mga anak ni Digong na sayangin ang oras ng tatay nila? Kung inosente yan, nag-trial na tayo agad-agad, dapat dire-diretso noong September last year. Kung inosente yan, baka ngayon nakauwi na yan. Kung inosente yan, ha? Di ba? Bakit ayaw nilang mag-trial? Sabi ni attorney, the ICC, ito, malalim ang connection nito ni attorney sa ICC, kung alam nyo lang. Reliable. Very, very reliable. Okay? Mas reliable pa kay attorney dito, Kaufman. Pati sa mga judges doon. Okay? The ICC has medical rules to check the accused, diba? Every 120 days. At inadmissible ang sinubmit nilang documents kasi self-serving evidence ang ginawa nila, created to benefit their own position. Yun nga yung kino-question ko rin paano sila nakakuha ng medical findings? Di ba? Kasi yung pinadala ng ICC na mga experts, mga mental health experts, sinabi nila, nagloloko lang si Digongski. Pinipeki niya lang, nagbabalibuang-buangan lang siya doon. Kunwari, damangkot yata ng tae. Tititigan niya, hindi naman niya isusubo. Di ba? So, nakikita ron, syempre may mga CCTV yan, tinitignan doon. Kung talagang, na siya, blanco na yung utak niya. Di ba? Ulyanin na talaga. Pero kung nakakagawa ng mga normal na buhay, hindi naman siya nakarehas Magkakahalo-halo-bilo sila, merong common kitchen. Kaya nga sabi ng anak niya, meron na siya mga kaharutan doon sa loob sa detention. Meron lang silang mga selda para yun yung mga kumbaga sa hotel, yun ang mga unit nila para matulog. Personal na, 'di ba? For isolation. Pero nakakapagluto sila doon, may common kitchen sila doon. Ang kaibahan lang, di lang sila nakakalabas ng detention center. Yun nga, every 120 days. Diba? So, 4 months na chine-check sila. Tapos, unlimited rin, yung pwede pala silang mag-file ng interim release application. Unlimited pala yon, yung ganong privilege doon sa ICC. Pero yung palayain, yun ang malabo. Diba? Questionable nga, tama nga si attorney rin na
self-serving yung mga yung ginawa nila, yung ebidensya, 'di ba? Kumuha sila ng sarili nilang eksperto. Ang tanong, accredited ba 'yan ng ICC? Na ang ICC makikinig lang doon sa ekspertong kanilang ipinadala. And in fact, question nila yung mga nasa listahan ng ICC ng mga doktor. Yung inaayawan ng kampo ni Digong, tinatanggal nila at pinapalitan. Oh, 'di ba? So ibig sabihin, binaybi na nga sila doon. Lahat ng gusto nila pinagbigyan sila. Ngayong hindi pabor sa kanila, magsasubmit sila gamit yung hindi mo malaman kung eksperto ba talaga saan, 'di ba? Na baka ito ay mayroong political inclination. Oh, kasi yun din yung sinabi nila nung una nung pinatanggal yung ibang mga doktor doon eh. Ayaw namin yan. Kontra kay Duterte yan. Ayaw namin yan. BBM supporter yan. Ayaw namin yan. Anti-Duterte yan. Oh, di pinagtatanggal lahat. Pinalitan. Yung mga kino-question nila. Okay? So, pero ang gusto ko lang sabihin sa inyo, yan po yung yung tinatarget nila na nagayahin na makuha nila gamit yung kabuga precedents. Okay? Excuse me. Kabuga. Ang lupit ng tao na yun, simple, they cannot prove him innocent. Ganun na nga. Kaya ayaw nilang ayaw nilang magkaroon na ng trial. Alam niyo yung mga nagki-claim na kinidnap, mahihina ang utak ng mga yan. Correct. At saka nakakapagtaka, walang nagsasabi na si Kaufman ay, 'di ba, sabi niya, Jew. Jew si Kaufman. Asawa ni Digong, Jew. Hindi naman totoong Jew eh. Hindi totoong Hudyo ang si Schumerman. Apelido lang. Parang sa ganun sa Jew. Mga Jew sa Europe pero hindi sila Jew. Na na yan, hanapin nyo yung facts dyan tungkol kay Mighty Magulang. Yung Mighty Magulang na content sa TikTok, makikita nyo yun doon. Puro talaga facts yun, i-research niya yun. Ni Mighty Magulang. Yung kamukha ni Malotikia, yun si Mighty Magulang. Doon ko napanood noon yun, during the time of Duterte pa presidente pa si Digong noon. Na fact check niya yon. Na totoo ba na may dugong Jew ang asawa ni Duterte? Tapos pinakita niyo hindi totoo. Tsaka si Kaufman, hindi yan tumatanggap na hahawakan ng kaso pro bono. Yung kaso ni Bemba, 'di ba? Si Bemba, hindi Bembang Bemba. Yung hinawakan niyang kaso. Ang nangyari doon, nung walang maibayad sa kanya, sinubmit niya na yung kaso for resolution. Tsaka kinabukasan, nag-resign siya as counsel. Ang rason, kasi hindi na nakakabayad sa kanya si Bemba. So nahatulan si Bemba. Nilaglag niya eh. Nung nagkaroon ng bagong abogado si Bemba, umapila yung babae. Kabisado ni Sir Carlos yun eh. Magandang gabi sa'yo, sir. Yung pangalan nun. Nakakalimutan ko lagi eh. Taylor ata yun, ganun. Yung babae. Inapila yun. Inapila yung kaso. In just 11 months, natapos yung desisyon. Absuelto si Bemba. Kaya kaya hindi nila magamit yung argumento na Jew, diba? Si Kaufman, asawa ni Digong, Jew, kapag ka Jew, mabait, tulong, libre, pro bono. Hindi gano'n, walang ganun si Kaufman. Pera-pera din si Kaufman. Okay, pag-usapan naman natin itong to.
Si Rego Adventure pala, kilala pala rin si ano, no? Si, tawag dito, Mighty Magulang. Kahawig nga yun, nakala ko nga si Malotikia yun noon eh. Yeah, si Bemba. Gumbo. Yeah, Melinda Taylor. See? Kabisado ni Sir Carlos.